yung pang-swimming, kung hindi, bitbit pa rin ninyo yung Bible. Ano? So, sige, alam ko, meron yan. Yung mga walang Bible, pwede namang makishare dun sa may mga Bible. Yan, Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Ang Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 28, talata 11 hanggang 20. Ano po ba yung sinasabi po doon? Sabi po dyan, ayan po niyo, nabasahin ko po sa wika Ingles. Verse 19, Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Doon po sa verse na yun, meron pong dalawang command si Lord. Umayo upang makakuha ng mga tagasunod ni Kristo at magbautismo. Alam po niyo kung bakit tinumad ng Lord na hindi lang mag-disciple or hindi lang kumuha ng mga tagasunod kung hindi magbautismo, sapagkat nung panahon po ni Kristo, nagkalat po yung mga sekta. Iba't ibang klase ng mga samahan na kung saan ay kiniklaim nila na sila yung tama, nasa tamang landas. Kaya nga po, pansinin po ninyo na merong kumandon, baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Balik ka naman po natin yung ginawa po ni John the Baptist. Nung siya po ay nagbabautismo, nung kaya po mga tagasunod. Ang tawag nga po doon kapag binautismohan ka, tagasunod ka ni Juan. Tama po? Ngayon ay sinabi ni Juan Bautista na meron pang higit pa sa akin na even yung kanyang sandalyas ay hindi ko pwedeng tanggalin o hindi ko pwedeng manangawakan. At yun po si Kristo. Pero tingnan po ninyo, nagkaroon po ng submission si Christ doon kay John the Baptist sapagkat si John the Baptist ay inatasan ng ating Diyos Ama na pamunuan at pangasiwaan ang pagbabautismo sa tubig. Ngayon, ang tanong, ano po ang halaga ng salitang bautismo? Para po sa aking halos kabataan, wala bang mga nakatatanda magpapabautismo or lahat po kayo, meron po. Pasensya na po, hindi ko napansin, nakala ko teenager po. Ayan, meron po pala. Ayan. Alamin po natin, hatiin po natin sa 7 bahagi. Para lubos po natin maintindihan, para mamaya po hindi lamang po kayo lulubog sa tubig. Kung hindi, makita ninyo na ang purpose po ng water baptism ay meron palang saysay sa buhay ng isang mananampalataya. Na hindi ka lamang napilit, hindi ka lamang sinabi, sige na nga, for the sake na masabing ako'y sumusunod. At ito po yung una. Alamin natin, ano ba yung ibig sabihin ng bautismo or baptism? Okay. Baptistic approach po tayo ngayon, ang preaching po natin ngayon, it's all about baptism. So pag sinabi po natin bautismo, ito po yung nanggaling sa wikang Griego, nang ibig sabihin po ay to dip, to immerse, or sa wikang Tagalog, ilubog sa tubig o ihiga sa tubig. So, yun po yung pinaka-general essence. Pag sinabi po natin meaning ng water baptism, ilubog sa tubig. Alam po ninyo yung ating po nakaugalian mga paniniwala, when it comes to baptism, ay ang ginagawa po hindi po talaga ini-immerse sa tubig. Kung hindi, anong ginagawa? Sprinkle, tama ba? Sprinkle or wisik-wisik. So, another point is yung sense of immersion. So, bakit ba kinakailangan ilubog? Kaya nga po tayo po ay Christ-centered church, Bible-centered church. Ang ating pong pinagbabasihan ng ating pong pananampalataya at ginagawa is based on sa Bible. So, hindi po natin makikita sa Bible yung sprinkling, hindi natin makikita sa Bible yung music, kung hindi makikita natin sa Bible yung talagang pagnublog. For example, si John the Baptist, yung binaptismuhan po niya yung kanyang mga alagad, ano po ang kanyang ginawa? Dinala po niya ito doon po sa tinatawag na Ilog Jordan, at sabi po ng mga tao, hindi ba pwedeng bautismuhan mo na lang kami dito? Sa pangpang, sabi ni Juan Bautista, hindi, kinakailangan, ilubog kayo. Mamaya malalaman nyo kung bakit kinakailangan ilubog kayo. And then later on, sabi ni Jesu Cristo, lumapit siya kay Juan Bautista at sinabi,
hindi ba pwedeng ako rin ay bautismohan mo? Sabi ni Juan Bautista, teka lang, ako nga dapat ang bautismohan mo. Subalit ng salita si Juan Bautista, gawin natin ito alang-ang. Nagsalita si Yeso Cristo at sinabi kay Juan Bautista, gawin natin ito alang-alang sa pagsunod. Later on, kumalat na yung mga mananampalataya at merong isang tagasunod ni Cristo na nangangalang Philip. Siya po'y naglalakbay. Nakita po niya doon ang isang Ethiopian eunuch na nagbabasa ng isang aklat ng propeta. At hindi po niya maunawaan yun. At siya po'y sumakay dun sa karwahe at sinabi, nag-volunteer siya. Pwede ba ipaliwanag ko sa'yo ang nasasabi sa kasulatan? And after po niyang maunawaan yung kahabagan at pagmamahal ni Cristo, sinabi niya, hindi ba pwedeng bautismuhan mo agad ako? Naganap sila ng isang tubig na kung saan, pwede siyang ilubog. At nakita po sila ng tubig at binautismuhan ni Philip yung Ethiopian eunuch. Third one, yung paglubog po sa tubig is a symbol of union with Christ. Yung pakikipag-isa mo kay Kristo na ikaw bilang tumanggap sa Kanya, bilang Panginoon tagapagligtas, at ikaw ngayon ay magpo-protest or gagawa ng isang akbang na sasabihin mo sa mga maraming tao, marami po tayong mga witness rito, believer and non-believer, na sasabihin mo sa iyong sarili sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at paglubog sa tubig na ikaw bilang mananampalataya ay nagsuko ng buhay kay Kristo at ang buhay mo ay hindi na sa'yo kung hindi sa Kanya na. That's why yung water baptism is a symbol of union with Christ. Ano pong ibig sabihin po nun? Nung nilubog ka sa tubig, that's a symbol of your death. And then nung nilubog ka, nung ikaw ay nababad sa tubig, that is burial. At nung ikaw ay tinayo, that is a symbol of resurrection. Ang ibig sabihin, ikaw ay isang bago ng nilalang at yung act of your faith sa paggawa ng water ng pagbautismo ay tanda ng iyong pagsunod kay Kristo. At sinasabi mo sa maraming tao na ikaw bilang alagad, bilang mananampalataya, ay hindi lamang mistula nagsasabi, kung hindi ipinamamanita ko sa lahat ng mga tao na nakita na ako ay sinelyuhan ng Diyos. That's why doon sa Matthew chapter 28 verses 19 and 20, magkasunod din. Go and make disciples and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Isipin po ninyo kung sinabi lang doon ni Kristo na go and make disciples.